I was invited to my friend's birthday dinner. It was her birthday, and it was a nice dinner that her agency treated us to. And we were just joking around, and we knew it was a expensive dinner. It was quite an expensive dinner. And so there's this trend on TikTok called Guess the Bill. And we decided to do a spin on it in a way like, oh, jokingly, winner has to pay a lot of my content on TikTok. Because the video was a joke. We didn't actually pay for it. And I clarified that in the video as well, my statement video, that it was a joke. It blew out of proportion. Kasi Yeah. dinamay na yung surname mo, family mo. Yeah. Di ba? Yeah, Like, exactly. Lolo mo, Yeah. daddy mo, mami mo, Yeah. Nipo baby. Yeah. Ang dami nang tinawag sa'yo. Yeah. Binasa mo yung mga hate. Yeah, the hate was worse, I guess. It was Pinaka-worst na nabasa mo. I was privileged, insensitive, like rich kid, ignorant, all these different things. Useless, disappointment, ugly. Like some people even told me to like commit suicide, like kill yourself. And so I was completely fine at first, but when the hate started to get to the point where people were commenting about how I should take my life, how I'm ugly, useless, disappointment, all these trigger words, that's when it kind of got to me. And I was a little bit like, I think for a day, 2 days, I was just a little bit like, you know, crying a lot. And that kind of made me question myself in the way that like, maybe I am a bad person. Maybe I don't deserve to be here. Sabi ng mga tao, pangit ka, wala kang silbi. Magpatiwakal ka na lang, mawala ka na lang. Yan ang mga bashing kung bakit naisip niya maigi siguro na wala na lang ako dito sa mundo. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. Ito po si Marilyn, your friendly Filipina Carpentera here in America. At nandito tayo ngayon sa ating construction dahil tatapusin ko yung ginagawa ko na star para ma-decorate ko na doon sa labas. At pasensya na, medyo haggard yung hitsura ko ngayon kasi kagigising ko lang, and you know me, I'm not the morning person. But anyway guys, ang lamig-lamig na talaga dito sa Amerika. Yung paa ko, ang lamig-lamig, parang ma-frozen. But anyway, yeah, i-continue ko ang gagawin ko. Tapos after that point, ewan ko lang kung anong gagawin ko. Siguro, tutulungan namin si Dan, yung carpenter friend namin, doon sa labas kasi hindi na siya kumikibo sa akin. I think he's really stressed out kasi dalawa yung employer niya, kami at saka yung dating engineer namin. So parang na-overwhelmed na siya. So we're taking it easy on him kasi hindi basta-basta yung trabaho niya. Diba, sabi ko earlier na yung aming temperature dito ay gumiginaw na and hindi pa natapos yung aming driveway. Kailangan talaga na isimento na siya. However, hindi masimento-simento kasi hindi pa niya natapos na maglagay ng mga barriers doon sa kilid-kilid. The weather is really great kasi hindi masyadong malamig sa labas. So, tamang-tama lang. But then again, hindi pa siya ready. So, I had to cancel it. And then next week, guys, okay sana yung temperature dito. Kaya lang maulan. So, hindi tayo pwedeng magsimento while nag-ulan. So, ewan ko lang. And then a week after next, kung wala namang ulan, I'm sure napakalamig na naman. At alam nyo, may certain temperature itong ating pouring of cement. Pag malamig na malamig talaga, magka-crack siya. So, tingnan lang natin. Bahala ni si Batman. Yan, lipat tayo ng location guys kasi kailangan kong malapit sa outlet because of my glue gun. So, tatakpan ko lang itong aking star tapos i-situate ko mga lightings and then tingnan natin kung ma-install natin doon sa taas sa tutok ng bubong. So, magiging dar na tayo mamaya pag matapos ko itong trabahong ito. Kasi nagiging unggoy tayo ng isang araw, di ba? Umakyat tayo doon sa tutok ng kahoy. Tuktok talaga, hindi naman tuktok. Pero makyat tayo dun sa kahoy para mag-hang ng ating mga lights. So this time, magiging dar na tayo later. Kumusta na po ang lahat dyan? I hope everybody's doing okay. And first and foremost, gusto ko talagang magpasalamat sa inyo dahil sa inyong patnubay at pagsubaybay sa aking mga videos. Actually, humina po yung mga views ko is because hindi na po ako magkaawa pumupunta sa mga nagla-live tapos naman magkaawa na tingnan yung video ko kasi naman wala akong time na papasok sa mga live dahil alam nyo naman sa Filipina Carpentera ay kung hindi man busy natutulog. So yun, tapos minsan wala akong gana ba manood ng mga live para lang panoorin din nila or ipin din nila yung mga videos ko. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko na pag may manood sa akin dahil gusto nila, di ba? Kaysa parang mapilitan lang yung mga tao na manood sa aking video kasi nakapin siya.
So yan, and kung walang manonood, okay lang, no problemo. Kasi naman, mahirap kayang mag-garner ng mga manonood guys. So gusto ko na kusang loob talaga nila ng mga tao na nanonood sa akin, o diba? Para walang mahay-mahay tayo ba? Mahirap nang magmahay-mahay tayo guys kasi magkasabihin nung ibang mga bakit ako mamanood dyan kay Carpintero, wala namang kwenta yung mga mga niya, video niya. Sana meron. But as I've said earlier, gusto ko talaga na kung manonood yung mga tao dahil excited sila na manood sa akin, hindi dahil sa napilitan sila. So, ganun. Naku, marunong na ako mag-slang mga jargons galing dyan sa Pilipinas. But anyway, for those who are still watching me, salamat po. I really appreciate. Alam ko na busy kayo sa inyong mga buhay-buhay dyan sa atin. And I know that mayroon din kayong mga buhay-buhay na kailangan intindihin, hanap buhay. But still, you pause your time to watch me and I'm really so thankful. Salamat talaga sa inyo. And kahit hindi man tayo nagkikita, napifeel ko na parang close friends na tayo, matagal na. O, shout out dyan sa mga friends ko na nanood ha. Salamat talaga sa inyong lahat. And then, what else? Malapit ng Pasko, guys. Anong preparation niyo sa Pasko? You know what? Naiisip ko lang yung mga tao na nawalan ng mga hanap buhay sa Pasko or nawalan ng mga mahal sa buhay at kapaskuhan pa. And, we have to include them in our prayers. Nakakaawa naman yung mga tao na nawalan, di ba? Katulad ng mga pamilya na Atienza at mga iba pang mga tao na nawalan ng mga mahal sa buhay. Kailangan natin silang ipapray guys because it's not easy to lose somebody, especially sa kay Eman. Hindi siya mawawala sa isip ko kasi napakabata pa at napakaganda tapos yun, hindi niya kasalanan kung bakit kinitin niya yung buhay niya kasi may sakit po siya guys. And kahit anong help mo sa isang tao na may sakit na ganun, wala talaga. So I hope na hindi biniblame ng mga family at yan sana kung sana nandoon ako while she was struggling yung mga sakit na yan guys, maghahanap talaga sila pag hindi na talaga nila kaya, kahit anong bantay mo pa ang gagawin mo, wala ka talagang magagawa kasi maghanap talaga sila ng time para i-end nila yung masakit na kasakit ba na nape-feel nila. So para sa kanila, wala na talaga silang way out of their depression, of their anxiety, of their illness. So yun na lang yung last resort nila na parang wala na talagang makahelp pa sa akin. So yun. And you know why this becomes so personal to me guys is because may mga family members ako na nagpatiwakal din. Mga cousins, mga pamangkin, mga apo. And huwag tayong masyadong mag-judge sa mga taong may sakit sa, depression. Siguro hindi natin mapifeel kasi wala tayo niyan. Pero pag ikaw yung naka-experience ng ganyan or may family ka na naka-experience ng ganyan, ay maintindihan mo talaga kung bakit sila nagkaganon. Kaya instead of criticizing, dapat tayo magiging maunawain, magiging kind, tapos magiging supportive sa mga tao na nagkasakit ng ganon. Okay? So why is this very personal to me? As I've mentioned earlier, dahil po may family members ako na nagpatiwakal. So when I was in college, storytelling tayo guys ha, medyo sad ito storytelling natin dito, but at the same time, I hope na may matutunan tayo sa ating mga buhay-buhay by observing and understanding other people's struggles. So nung college ako, yung classmate ko siya sa college. Tapos, i-close ko muna ang ating pinto kasi nakaka-ingay. Teka lang. So, kita nyo gaano ka-insulated itong bahay namin. O, diba? Napakaingay sa labas. Tapos, I just closed the door. Yun. Medyo na lessen na yung ingay natin. So, saan na ba ako? Yung cousin ko. Sa father's side siya. Tapos, nung college kami, classmate kami, kumikoy talaga siyang pagkabata ba na cousin ko. Tapos, nagbubulak-bulak ko noon. So, sabi niya, Lynn, tarungin like pag-igyan mo yung pag-aaral mo, huwag ka magbulak-bulak kasi nakakahiya sa pamilya natin. Pareho pa laman tayo ng ng apelyido. Yung ganun ba, napaka-kumikoy talaga na bata na yun. But I did not know na, behind every people's smiles, we do not know that they're struggling and they smile but deep inside they're crying. Yung mga ganun ba. So hindi nalaman ng pamilya na may depression pala siya. So until such time na hindi na niya nakaya,
nag nervous breakdown na siya. Tapos one time kumuha siya ng lahat ng mga kutsilyo, ng mga yung hinagiban yung mga ang hirap talaga ng Tagalog, yung mga yung mga itak, yung mga ganun ba, tinatago nila kasi gusto na niya so tinatago nila, may nakita siyang alam mo yung Swiss knife, yung maliit na i-open mo lang tapos ganun kaliit, yun sarili niya, yung heart niya. Grabe na talaga yung yung nervous breakdown niya. So tumago na siya doon sa ilalim ng kama. So yun, na-intervene pero may sugat na siya. Hindi nila alam na may sugat na pala siya sa puso. Hindi na talaga niya nakayanan. So tumakbo siya sa labas, tapos umakyat siya sa malaking puno ng chiko, I guess. And then after that, dumive siya doon head first. So sad. Tapos during that time, it was in the 90s, I guess, or late 80s. Yeah, early 90s. Tapos hindi pa uso yung mga depression na term na yan. Tapos around that time, pag sinabi mo na di-depress ka, isasabihin nilang baliw ka. And which is really, kaya nagtatago yung mga tao na hindi nila sinishare yung nararamdaman nila. Kasi grabe yung stigma pag nagka-depression ka, so sabihin nila baliw ka. Hindi naman totoo yun, my gosh. Sometimes ang depression po ay number 1 galing sa stress. Nasi-stress po yung utak natin, okay? Normal lang po yan. Number 2, because of circumstances. For example, may asawa ka tapos nagbibisyo yung asawa mo, may ibang babae, nasa-stress yung utak mo dyan, hindi lang utak, pati puso mo, pati buong kaluluwa mo na di-depress, di ba? So, just like with other illness, na nagkasakit ka, sakit sa likod, sakit sa puso, sakit sa sa tiyan, or ano man, nakasakit din yung ating kalooban, yung ating utak because of stress. O, di ba? And number 3 is because of chemical imbalance. Chemical imbalance, yung utak natin ay kailangan ng serotonin na chemicals para function, hindi mag-misfire yung function ng ating utak. Sometimes na-imbalance, kulang ng serotonin, so kailangan ng supplement. Kaya nga sinusupplementahan tayo ng ating mga doktor ng antidepressant or anti-anxiety. So yun, dahil katulad ng katawan natin na kulang tayo ng vitamins, vitamin D or vitamin C. So, piniprescribe tayo ng mga doktor ng vitamin C, vitamin D. Ganon din yung sa utak natin. Minsan, kulang din ng production ng ganitong klaseng, what do you call this one, chemicals sa ating utak. Kaya, nag-misfire yung mga, yung mga emotions natin, yung mga, what they call stimulus natin, nag-malfunction yung mga synapses natin dyan sa ating utak. So, kaya nadi-depress tayo. So, it doesn't mean na, nabaliw na. It's like, some people who said that or who label that or who use that label or stigma to people are ignoramus, mga ignorantimos na walang ka-edukasyon about mental health. So yun, balik tayo sa aking pinsan yun, and then dinala nila of course sa hospital, and sabi nung doctor na kahit na tumalon siya from a high tree, tapos na niya, yung ulo niya, mamamatay din siya kasi nung time na sinaksak na yung sarili niya ay natamaan yung heart niya. So, it was too late. Even if he did not jump, yan. And then tapos, so yan yung sabi ko, kasi parang si Kuya Kim ata ay may question sa sarili niya. Na, paano kung nandoon ako? Paano kung, guys, kahit na nandyan ka nakatabi sa kanya ng 24/7, pag gusto talaga nilang gagawin yun, gagawin talaga. Wala kang intervention na magagawa. Gagawin talaga nila yun. So, it's beyond your control yung takbo ng pag-iisip nila. So, I hope na hindi sinisisi nila ni Mr. Atienza yung nangyari sa kanilang anak because it's an illness. Wala na tayong magagawa dyan. It's an illness. All we have to do is think positive. Kasi itong batang ito, si Eman, napakaganda pala ng kalooban, Yes, may bipolar siya sometimes, hindi niya makontrol yung sarili niya. But my gosh, she was given, mga apo was given by their grandfather ng pera. Ilang pera yun? Like 300,000 ata. Tapos instead of keeping it, si Eman Atienza binibigay niya sa ibang tao. Ewan ko kung sa helpers ba nila, ewan ko, ba't binigay niya yung pera, libo-libo, hundreds of thousands na binigay ng lolo niya. I mean, where can you find a person like that? 300,000 guys. Ano na yan? Kotse na yan. Bumili ba siya ng kotse? Hindi, pinamigay niya yung pera. That only means one thing. She had a good heart. Ang pagkawala ni Eman is tragic. However, I believe in what God says.
true to her name, Emmanuel, meaning God with us. I believe that when Emma closed her eyes, nung nawala na siya ng life, God was there, extending His hands on Emma and saying, welcome, hindi ka na makakasakit, hindi ka na malilito, hindi ka na ibabash, hindi ka na magka-identity crisis kung maganda ka ba or hindi. Hindi ka na iiyak. Kasi yun ang promise ng Panginoon, guys. We have a blessed hope in Jesus. If we accept Jesus as our Lord and personal Lord and Savior, we can be assured that we will spend eternity in heaven. So I hope may natutunan po kayo sa aking lecture ngayon. And for those na nagsastruggle ng depression, ng anxiety, kapit lang po tayo sa Panginoon. And don't forget, you go to a specialist, go to a psychiatrist, and huwag kayong mag-self-medicate na, ay, kaya lang natin ito, inom lang natin ito ng Ginebra or whatever. No. You need a doctor's intervention para matulungan kayo at para mabigyan kayo ng sapat na diagnosis and prescription na gamot kung kailangan man. So help yourselves, and most of all, kneel down to the Lord and ask for help, ask for strength. Kasi yan po ang reason kung bakit tayo nagsaselebrate na Christmas. Pumunta si Jesus dito sa sanlibutan para ma-feel niya yung napi-feel natin, para ma-feel niya yung loneliness natin, para ma-feel niya yung kasakit natin, para ma-feel niya yung takot natin, para ma-feel niya yung feeling na hopelessness. Kaya nga nagpakamatay siya sa cross because He loves you and me. Kaya lapit lang tayo sa Panginoon. Kahit anong problema, malalampasan natin yan. And don't forget, pray always because He is coming soon. So thank you. Mwah!